Sige po, John 11:25 hanggang 27. Okay? John 11:25 to 27. Sabi po ng Panginoong Jesus, sabayan niyo po ako ulit. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Patuloy tayo sa pinag-uusapan natin na mga I am statements ni Jesus. Meron siyang 7 I am. Pang-ilan na tayo ngayon? Okay, nauna po, sabi ng Panginoong Jesus, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door. I am the good shepherd. Last Sunday, pinag-usapan natin. Ito po yung panlima. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, I am the resurrection and the life. Ngayon po, kung mapapansin ninyo, yung ibang mga sinabi ng Panginoong Jesus, halimbawa, nung sabihin niya, I am the bread of life, bago po niya sabihin yon, may nangyari muna. Nagpakain po siya ng 5,000 tao sa pamagitan ng iilang pirasong tinapay. Kaya nung sabihin niya, I am the bread of life, sinasabi niya, kakain na kayo ng tinapay na yan, pero magugutom kayo pa rin. Ako lang talaga makakapuno ng buhay niyo. Okay? Tapos po, of course, nung sabihin din po ng Panginoon, yun po ako ang ilaw ng sanlibutan. Isa po sa panahon na sinabi po niya yon, meron po siyang bulag na inayos ang paningin at bumalik yung nagkaroon ng paningin at tapos po sinabi ulit ng Panginoon, ako ang ilaw. Ngayon naman po, ano po ba ang background nito? Nung sabihin ng Panginoon, I am the resurrection. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ito po yan. Ang nangyari po ay mayroong isang mama, ang pangalan niya si Lazarus. At siya po ay namatay. Si Lazarus, mayroong 2 kapatid na babae, si Maria, saka si Martha. Okay, so magkakapatid po itong tatlong ito. Pare-pareho silang close sa Panginoong Jesucristo. Yung iba po sa inyo, kilala nyo si Maria saka si Martha. Tama? Kapitbahay nyo. So sila po, ito pong magkapatid na to, kung matatanda ninyo, mayroong isang sitwasyon na ang Panginoong Jesus ay nagtuturo, nagpunta sa kanilang bahay. Tapos habang nagtuturo siya, si Maria na upo lang sa harapan ng Panginoon, nakikinig. Tapos si Martha, nagpakaabala, nagluluto. Kasi siyempre, andun si Jesus, meron siyang VIP, kaya po gusto niyang ipakainin, talaga gusto niyang paghandang maigi. So naghahanda po siya ng samgyupsal. Kaso nga, mamaya napagod na siya, sabi niya, lapit siya kay Lord, Lord, okay lang ba sa inyo yan? Yung kapatid ko, hindi ako tinutulungan, wala siyang ginawa, kundi makinig lang sa inyo. Sabi ng Panginoon, Martha, Martha, masyado ka ng aligaga. Sabi niya, masyado ka ng nag-aalala. Sabi ni Lord, pinili ni Maria ang mas mahalaga. Bakit? Mas mahalaga raw po ang tayo po sumamba sa Panginoon at tayo raw po ay makapakinig sa Panginoon. Amen? Hindi lang kung ano yung ginagawa natin para sa Kanya, kundi kung ano yung oras natin mismo sa Kanya mismo. Sabi nga nila, maraming mga tao too busy for the kingdom but not for the king. Busy pagdating po sa pagkilos para sa gawain ng Panginoon, pero para sa Panginoon mismo, walang oras. Okay, kaya nga po, actually po yung mga kasama po natin dito na mga ministers po sa church, of course, maliban po sa worship team kasi wala naman pong choice ang worship team, pero yung iba po sinasabihan ko po talaga sila. Lalo na ngayon, 3 services na, siguraduhin nyo na at least isa dyan ay talagang taga-samba ka lang. Wala kang ibang gagawin kundi sumamba. Halimbawa po yung mga dancer po natin, yung pong iba po nung umaga, iba po sa hapon. Bakit? Nagpapalitan po sila. Para po mayroong oras na focus lang, walang ministry, kundi worshiper. Kasi mas hinahanap po ni Lord mga worshipers. Amen? Hello, amen po ba? Okay, basahin po natin ito ulit. Ituloy po natin. Sige, basahin po natin sa umpisa. Sabi ng Panginoon, 1, 2, 3, I am the resurrection and the life. Pakilakasan po. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. Verse 26. Do you believe this? Verse 27. She said to him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. Ang kausap po ng Panginoong Hesus dyan, si Martha. Kasi nga po, pagdating po ng Panginoong Hesus doon,
Close po siya sa kanila, kaya lang hindi niya sila pinuntahan agad-agad. Kaya nung pagkakita niya sa Panginoong Hesus, pagdating niya doon sa kanilang lugar, sabi ni Martha, Panginoon, kung andito ka lang sana, kung napaaga-aga ka, sana hindi namatay yung kapatid ko. Sabi ng Panginoon, siya ay muling babangon sa mga patay. Sabi ni Martha ay, opo, alam kong babangon siyang muli, kaya lang matagal pa yon. Sa iniisip niya, yung kapag talagang sabay-sabay nang bubuhayin yung mga patay. Kaya sabi ng Panginoon, yun ang sagot sa kanya. Verse 25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the resurrection and the life. Ano po bang ibig sabihin ng Panginoon dito? Actually po, dalawa yung sinabi ni Lord, resurrection and life. Sa mga susunod na mga sentences, makikita nyo po kung ano ang ibig sabihin ni Lord. Unahin po natin yung I am the resurrection. Ang ibig po, nung sabihin niyang I am the resurrection, ipinaliwanag din niya agad sa susunod na sentence. Sabi po niya, whoever believes in me, though he die, yet shall he live. So sabi niya, ako ang muling pagkabuhay. Bakit? Kasi sino man na sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Mabubuhay pa rin. Sabi po ng Panginoong Hesukristo. So, ano ang ibig po niya sabihin dito? Well, ganito po Pag po sinabing pagkabuhay muli sa mga patay, dalawa po kasi yan. Una po, yung pwedeng mangyari kahit po sa panahon natin ngayon. Yung nangyari kay Lazaro. Okay? Pero pangalawa, yung na pagkabuhay sa mga patay ay yung mangyayari pa lang balang araw pag sabay-sabay na lahat nabubuhayin ang mga patay. Pakitignan yung katabi, pakitignan po, pakisabihan. Siguraduhin mo lang nakasama ka doon. Hello? So darating yung panahon na yun. Unahin natin yung una. Unahin po natin yung isa. Si Lazaro po, binuhay muli ng Panginoong Hesukristo. At hindi lang po yun ang binuhay uli ng Panginoon. Meron pa hong isang kabataan. Actually, itong si Lazaro, ang kakaiba dyan, 4 days na nakalibing. Pinabangon pa ng Panginoon, pinalabas pa sa nicho, at paglabas nga po niya, na-imagine nyo po yung paano silang maglibing sa Middle East. Di ba po, yung parang sa Egypt, yung mami, di ba yung balot na balot. So imagine niyo paglabas ni Lazaro mula doon sa kanyang libingan, naka pa ho siya, taling-tali po siya, nakabalot po siya ng tela. Di ko alam kung nakalabas yung kanyang kamay at gumaganon po siya. Na parang mami, pwede rin nakaganon siya at lumulundag-lundag ho siya. Kasi nga po nakatali nga po. So, yun, matindi po yan. Yung isa po na binuhay ng Panginoon, yun po ay ililibing at sinalubong ng Panginoon at pinabangon mula po doon sa kabaong. Hindi pa ho nadadala po talaga sa libingan. Okay? Nagpapagaling po, gumagawa ng ganong himala ang Panginoon. Hanggang ngayon ba, may mga nangyayari pa po bang ganyan? Meron po ako ipapakita ang picture po sa inyo. Tingnan niyo po ito. Ayan, okay? Yan po, yan po si Pastor Reinhard Bonnke. Yan po, nag-gathering na yan, lahat po ng yan, puro tao po yan. Milyon na tao. Actually po, kahit yung BBC News, naka-feature po yan. Talaga pong grabe po yung nangyari. Bakit po mayroong ganyan na karaming tao? Sabi mo, na sobrang dami na nakikinig ng salita ng Panginoon, lumapit po sa Panginoon. Meron pong isang himala na nangyari po sa ministry po ni Reinhard Bonnke. Habang siya po ay nagko-crusade doon po sa South Africa, nangangaral, ay mayroon naman pong nangyaring aksidente sa isang lugar. Yun pong driver ay nawalan ng preno yung kanyang sasakyan, tapos po dumidire-diretso kasi pababa po yung kanyang daan, hanggang po sa bumangga. Ang alam ko, puno po yung binangga, tumama po yung manibela sa kanyang dibdib, durog po talaga yung dibdib. Yari yung kanyang mga internal organs, patay po talaga siya. Pagdating sa hospital, sabi ng doktor, patay talaga, officially dead. As in, patay po talaga. Gumawa na ng certificate ng doktor, patay talaga. Ito pong si Mrs., nung malaman niya yung nangyari sa mister niya, siyempre, takbo po siya sa hospital, tapos sabi niya, Lord, hindi po pwede ito. Mananampalataya po sila. Lord, hindi po pwede ito. Hindi po pwedeng mamatayan pa kami ulit. Di ba sabi mo, Lord, ganito siya. So, nag-pray siya mabuti. Tapos po, isinakay niya sa sasakyan.
yung bangkay ng kanyang asawa, dinala po sa crusade. Dinala po kung saan nangangaral si Reinhard Bonnke. Okay? At pagdating po doon, hindi niya dinala sa stage. Dinala po niya sa backstage kung saan po mayroon pong mga ibang mga kapatiran pa doon, mga pastor na mga nagpipray. So andito po si Reinhard nangangaral, andyan na maraming mga tao. Sa likod po ng stage, mayroon pong mga nagpipray po doon. By the way, napakahalaga po yung pananalangin para sa gawain ng Panginoon. Amen? I hope we pray yung mga gathering po natin. Ngayon po, bago tayo mag-service, may nagpipray po doon sa isang room po para ipanalangin yung ganitong gawain natin. Hindi po kasi pwede dito sa likod kasi hindi po atin yan. So sa kapitbahay na po yan. So anyway, yun po. So dinala po nila yun pong bangkay na yon. Tapos ipinag-pray po doon. Hindi po yung pastor Hindi po si Reinhard ang nag-pray. Ang nag-pray po yung mga andun po sa likod, mga prayer warriors. At doon po yung mamang ito na sinabi ng doktor, patay na talaga, nabuhay po muli. Dahil po sa kanyang pagkabuhay na muli, kaya nga po, alam ko po yan po yung picture ng resulta kung bakit napakaraming tao lalo yung nakinig ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi nga po si Jesus ay ang muling pagkabuhay. Amen, mga kapatid? Marami hong nangyayari pa mga ganyan. From time to time, may mga ginagawa pong ganyan ng Panginoon. Dito lang po sa Pilipinas, isang tao na kaibigan ko, malapit po sa akin, si Dr. Mervin. Minsan po ay nung siya po ay naggagamot pa talaga as a doctor, merong isinugot sa clinic po niya na pasyente na pagdating doon, patay na talaga. Sabi niya, patay na talaga. As in. Kaya lang, sabi niya, hindi naman pwedeng wala siyang gawin kasi magagalit yung mga magkamag-anak. At baka chismis pa siya, sabihin na dinala namin sa doktor, wala man lang ginawa yung doktor. So ang ginawa po niya, sabi niya parang palabas na lang, para lang masabing may ginawa raw siya. Sabi niya ay nire-revive niya yung pasyente, kaya lang para sa kanya, palabas na lang yon. Kasi alam niya, patay na talaga, wala nang kwenta yung pag ganon-ganon niya. Kaya lang habang ginaganon daw niya, ay pumasok sa isip niya, sinabi ng Panginoon, sabihin mo, in Jesus' name, mabuhay ka. In Jesus' so nung una, sabi niya, Lord, nakakaya naman doktor ako. Sabi, kaso na naig yung tinig ng Panginoon. So ginawa niya, ginagano niya, in Jesus' name, pinag-pray niya, mabuhay ka. Gumano siya, abain na buhay. Kaya po itong si Dr. Mervin, ngayon po Pastor Mervin na. Tinigilan niya yung kanyang pagiging doktor, ngayon po nagpapastor na siya. Okay? Bakit? Kasi po nakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Tagapagadian po yan. Pero po ako naman, ngayon, totoo po yung ginagawa ng Lord yan. Pero lagi na lang bang gagawin nyo ng Panginoon? Lagi na lang bang bawat patay, bubuhayin ng Panginoon? Hindi. Meron lang mga espesyal na pagkakataon na gugustuhin ng Panginoon na gumawa ng ganong himala. Hindi, habang sa panahon na to, hindi po kailangang mangyari sa lahat yon. Tama? Tama? Kasi kailangan din kumita po yung mga punerarya. So, concern lang tayo sa negosyo nila. Okay? So, ganito, no? Hindi lahat nangyari. Meron naman akong kaibigan, si Pastor Hiram Pangilinan. Kinukwento niya, alam ko kumakain kami noon Kinukwento. Kasi yung ministry na, ang dami na lang naranasan ng mga himala. Mga pagpapagaling ng Panginoon, kung ano-anong mga himala. Ngayon, sabi niya, ang kulang na lang, hindi pa namin nararanasan sa ministry namin, yung may patay na muling mabuhay. Tapos kinuwento niya sa akin, minsan pastor, sabi niya, muntik na talaga Sabi niya, muntik na. Namatay daw yung tatay nung isang member niya sa church, tinawag siya, at pagdating doon, patay na talaga. Malamig na bangkay na. So sinubukan niyang ipag-pray. Gusto niya mabuhay muli yung mama. So pinag-pray niya, habang pinag-pray daw po niya, umiinit yung bangkay. Umiinit daw po talaga. Ngayon, hindi natutuluyan na mabuhay, kaya sabi niya, ano pa bang gagawin ko? Naisip niya, yung nasa Bible. Si Bible po, si Elijah, isang propeta ng Panginoon, mayroong isang batang namatay, dinapaan niya, mouth to mouth, nose to nose, ito pala yung mouth, mouth to mouth, nose to nose, eye to eye, tapos, yung hand to hand, as in dinapaan niya, tapos hiningahan niya, nabuhay po yung bata, yun ang nakalagay sa Bible. So naisip niya yun, gagawin niya, gagawin ko ba to? Kaso tinignan niya yung bangkay na kaganon, tapos bungi. So hindi niya tinuloy. Ayun, natuluyan na namatay. Muntik na. Totoo po yun. Totoo. Iba-iba po yung mga kwento
Mayroong mga talagang binubuhay si Lord, mayroong muntik na. Mayroon naman po talaga pong kalooban ng Panginoon na kunin na niya. Right? Hello, maliwanag? Yun nga po, mayroong muling pagkabuhay kahit sa panahon ngayon. Pero ang muling pagkabuhay na para sa lahat ay kapag dumating na ang Panginoong Hesukristo. Okay, mga kapatid, ganito po Ang pagkakaiba ng mga nabubuhay ulit ngayon, mamamatay din sila uli. Tama? Si Lazaro, namatay din yan uli. Okay? Pero, pagdating po ng Panginoon, lahat po ng mananampalataya ay muling bubuhayin at hindi na mamamatay uli. Kaya nga po ang Panginoong Hesukristo, ang tawag sa Kanya is the first fruit from the dead. First fruit from the dead. Naunang binuhay sa mga patay. Paano nauna? Kung tutusin, si Elijah nga may binuhay. Siya nga binuhay niya si Lazaro. Tapos saka siya namatay. Tapos muli siya nabuhay. Paano nauna si Lord? Simple lang po. Kasi nga po, ang pagkakaiba ni Lord, kaya sinabing siya ang nauna, siya po yung pinakanauna na nabuhay na hindi na mamamatay ulit kahit kailan. Maliwanag po ba yun? At yun po yung maaasahan nating lahat. Di bali nang hindi mo maranasan dito sa panahon ngayon na mamatay at muling mabuhay, ang importante, alam po natin na balang araw, sa harapan po ng Panginoon, pagdating ng Panginoon, tayo ay muling bubuhayin at hindi na kailanman mamamatay. Amen? Amen? Ano po yun? Paanong mangyayari yun? Ano ang itsura ng katawan natin? 1 Corinthians 15:42, tingnan nyo po hanggang 44. 1 Corinthians 15:42, sabayan nyo po ako magbasa. Ganyan. Utang na loob naman yung may kabuhay-buhay naman. Come on. 1, 2, 3. Sige po. Walang karangalan at mahina ng ilibing, barangal at malakas, sa muling pagkabuhay. Okay, verse 44. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. O, tingnan nyo po, tingnan nyo po. Ano rin po ang pagkakaiba? Itong katawan na to, nabubulok, pag muling binuhay, mapapalitan ng hindi mabubulok. Itong katawan na to, na may mga kahinaan, may mga kapintasan, mabubuhay uli na mayroong karangalan. Tama po ba? Ito po, katawan na pisikal, papalitan ng Panginoon ng katawang espiritual. O kaya ang tawag ng iba, glorified body. Yun po yung katawan ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Jesus, nung siya namatay, muli siyang nabuhay, ay yung kanyang katawan na yon, dinala rin po niya sa langit at ang tawag nga doon, katawang espiritual o glorified body. At balang araw, pagbalik niya, yung mga sumasampalataya po sa kanya, bibigyan din niya ng ganong klase ng katawan. Katawan na hindi na masisira, katawan na perfect, katawan na forever na. Amen? So yun po yung ibig sabihin ng Panginoon na I am the resurrection. Kaya sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Okay, tingnan nyo lang po itong 1 Corinthians 15 verse 58. Kasi po, kung gusto nyo maintindihan mabuti ang muling pagkabuhay ng mga patay, basahin nyo ang 1 Corinthians 15. Ano po? Pero paano po niyan tinapos ang usapan na yan dyan? Tingnan nyo po yung verse 58. Sabi niya, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Tingnan nyo po yun Unang-una, yamang alam daw natin na mayroong muling pagkabuhay ng mga patay. Ano daw ang dapat mangyari sa atin? Huwag kang mahina. Huwag kang madaling bumigay. Huwag kang porke na-discourage, may hindi nagustuhan, mawawala ka na. Huwag kang mapagpa-apekto sa kung ano-anong sitwasyon. O huwag kang basta-basta maniniwala sa kung ano-anong mga sabi-sabi. Sabi niya, magpakatatag kayo at huwag kayong matitinag. Panindigan nyo raw ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kasi siya lang po yung namatay na muling nabuhay at siya lang talaga yung dapat na pinagtitiwalaan. Habang nabubuhay ka sa mundo, maraming mga po pwedeng tumibag ng iyong paniniwala. Maraming po pwedeng magpahina ng iyong pagkilala sa Panginoon. Kaya sabi niya, magpakatatag kayo, huwag kayong matitinag. At hindi lang yon, sabi niya, magpakasipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo rin daw po, ibigay din daw natin yung buhay sa paglilingkod natin kay Lord. Amen? Bakit daw? Dahil alam nyo na hindi masasayang
ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Lahat daw ng ginawa natin para sa Panginoon, hindi masasayang. May gantimpala. Amen? Okay, so yung number 1, I am the resurrection. Ano yung pangalawa? I am the... Okay, so ito naman, ano ang ibig niya sabihin ng I am the life? Ipinaliwanag po niya yan sa sumunod na verse. Okay, sa verse 26, tingnan niyo po yung verse 26. Verse 26. Yan, pakibasa po ulit. Okay, sabi po niya, I am the resurrection. Tapos, pinaliwanag niya yon sa ganitong paraan, whoever believes in me, though he die, yet he shall live. Nung sabihin naman niya, I am the life, tapos ito, everyone who believes in me shall never die. Kasi ako nga yung buhay eh. So ang naniniwala sa akin, sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay. Anong ibig sabihin ng pastor? Na hindi mamamatay. Pwede ba talagang ganon? Mayroon ho ba talagang ganon? Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus kasi dito ay yun pong eternal life. Pakisabi ng malakas, eternal life. So, yung eternal life, buhay na walang hanggan, kaya niya sinabing hindi mamamatay. So, paano yun? Di ba namamatay pa rin sa katawan? Opo, namamatay pa rin. Kaya lang, yung eternal life, kasi nga yung talagang buhay natin, yung spirit, yung nasa espiritong nasa atin, hindi yun kailanman matitigil sa kanyang buhay. Maliwanag po? Kasi ganito para maintindihan po natin tayo ngayon, nabubuhay tayo sa mundo. Okay? Nasa earth tayo. Pag tayo po namatay sa katawan na to, lilipat tayo sa heaven. Okay? Langit. Tapos, pag dumating na ang Lord, gugunawin ang mundong ito, magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa, at tayo naman daw po ay bubuhayin muli at lilipat sa bagong langit at bagong lupa. Maliwanag po? Okay, parang ganito po, no? Sa mundo, sa earth, tayo po mayroong katawan at kaluluwa. Ngayon, pag namatay po tayo, iiwan yung ating katawan sa lupa at pupunta yung ating kaluluwa sa heaven, sa langit. Okay? At pag tayo po muling binuhay, bibigyan po tayo ng bagong katawan. Ayun nga po yung tinatawag na spiritual body. Maliwanag po? Yun pong tinatawag na glorified body, titira sa bagong langit at bagong lupa. Okay? So, yun ay para sa mga mananampalataya. Sa mga hindi naman po mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, sila po yung mga hindi kumikilala sa Panginoon, nabubuhay po sa katawan ngayon, kasama ang kaluluwa, kaya lang pag namatay, dadalhin daw po sa impyerno yung kaluluwa, of course maiiwan yung katawan sa lupa, at pabalang araw po mapupunta sa dagat-dagatang apoy at asupre na siyang pangalawang kamatayan. Maliwanag po ba mga kapatid? So nasabihin ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Ganito po, ang buhay na walang hanggan ay hindi yung magkakaroon pa lang tayo kapag namatay na tayo. O kapag andun na tayo sa bagong langit at bagong lupa, hindi po. Ang buhay na walang hanggan, ngayon pa lang mayroon na tayo. Mayroon na tayo na mga sumampalataya kay Kristo. Ngayon pa lang, andito ka sa lupa, nakaupo ka ngayon dito sa church, ngayon pa lang, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi ang buhay mo, tuloy-tuloy, lumilipat ka lang, pero buhay ka pa rin. Hindi nawawala. Maliwanag po ba? Okay? So, hindi po ito yung kapag namatay, parang, wala na. Kaya nga po, hindi dapat kinatatakutan ang kamatayan. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoong Hesus tungkol kay Lazaro, ay, sabi niya, pupunta ako kay Lazaro. Bakit? Kasi natutulog siya. Sabi ni Lord, ginamit niya yung salitang natutulog. Punta ako kay Lazaro, bakit natutulog siya? Sabi nung kanyang mga alagad na kasama, Lord, kung natutulog lang naman, bakit mo ka pa kailangan pumuntahan? Baka naman may alarm clock siya. Kasi po, ang ibig sabihin ng Panginoon, natutulog na patay. Hindi yung natutulog na tulog talaga. Ginamit niya ang salitang tulog, bakit? Kasi nga po, yung katawan andyan, pero sa totoo lang, buhay yung kaluluwa. Okay? Maliwanag po? Hindi po ito yung kasi namatay, pati yung kaluluwa patay, hindi po yung kaluluwa buhay na buhay. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ng iba na soul is sleep. Natutulog pati
kaluluwa at sa muling pagkabuhay saka palang mabubuhay. Hindi eternal life yon. Tingnan nyo halimbawa, si Pedro namatay 2,000 years ago. Tulog ang kanyang kaluluwa ngayon, patay pati kanyang kaluluwa. Tapos pagdating ni Lord, saka pa lang siya muling bubuhayin. O hindi eternal life yon, mayroon ng 2,000 years na natutulog. Tama po ba? Okay? So kaya po pag sinabing eternal life, tuloy-tuloy. Tingnan nyo po itong mga verses na to sa 2 Corinthians. 2 Corinthians 5 verse 6 to 8. Sabi po, so we are always of good courage. Ano raw po? Nabubuhay, verse 6. Okay. Sabi po niya, malakas ang aming tiwala. Ano? Na habang kami ay nasa katawan, ay wala sa Panginoon. Tapos, verse 7, sapagkat namubuhay kami sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Verse 8, pakipakita yung verse 8. Malakas ang aming loob. At mas gusto pa naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Tingnan nyo po iwan ang katawang ito para manirahan sa piling ng Panginoon. Ibig sabihin, habang nasa katawan, wala pa sa piling ni Lord. Tama? Tama? Pero pag wala na sa katawan, makakapunta na sa piling ng Panginoon. Kaya nga po ang kamatayan ay isang bagay na hindi dapat kinatatakutan. Ewan ko ba, kaya lang kasi, mapapansin po ninyo, paano bang inilalarawan? Sige, nakakikita ba kayo ng mga drawing ng kamatayan? Drawing, picture ng kamatayan. Ano ba itsura niya? Ano itsura niya? O di ba yung malaking mama na nakaitim na nakasuutan, tapos hoodie, naka-hoodie pa siya, tapos mayroon siyang hawak na karet o kalawit, tapos bungi pa yung kanyang kalawit. May gumaganon pa noon. Di ba? So kung ngayon gano'n nga naman ang itsura ni kamatayan, nakakatakot naman talaga. Tama? Tama? Pero gano'n ba talaga? Hindi po. Ang bilang Kristiyano, ang tingin mo sa kamatayan, dapat kung ano ang nasa Biblia. Si Esteban, nung mamamatay na siya, sabi niya, nakita ko nakabukas ang pintuan ng langit. At nakita ko si Jesus na nakatayo at sasalubong sa kanya. Dapat ang mananampalataya, ganon ang kanyang larawan ng kamatayan. Hindi si kamatayan na isang parang malaking anino na mayroong malaking kawalit. Halika na. Mga ganon siya. Hindi po. Dapat ang tingin mo ay isang pag tayo po sa ating huling hininga, sa katawan na to ay bumukas ang pintuan ng langit. Sa huling pikit ng ating mata, makikita po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen, mga kapatid. Dapat po ganon. Hindi kinatatakutan ang kamatayan. Hindi ko alam sa inyo kung ano po yung mga kinatatakutan po ninyo. Ako may mga kinatatakutan din ako. Takot ako sa ambon. Kasi nga may allergy ako. So madali akong magkaroon ng allergic na ubo, sipon, Isa pa takot ako sa yung mga sa message, yung musta. Naku, nakakatakot yun. Mangungutang Pero hindi ako takot sa kamatayan. Bakit? Alam ko kung ano ang pangako ng Panginoong Hesukristo. Amen? O, tingnan nyo pa ito Philippians 1. Philippians 1:23 to 24. May pagtatalo sa loob ko. Sabi ni si Pablo uli, sabi niya, may pagtatalo, hindi ko alam kung anong mas gusto ko Bakit daw? Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling na si Kristo. Sapagkat ito ang lalong mabuti. Talaga namang mas masarap yun, tama? Kaya lang, sabi niya, alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Sabi niya, hindi ko tuloy alam kung anong pipili. Masarap mamatay na sa presence ni Lord. Kaya lang, may gagawin pa sa lupa Tingnan yung katabi niyo, pakisabihan. Tingnan mo, huwag muna, bebe. No? Maglingkod muna tayo kay Lord. Amen? Amen. Okay? So tingnan niyo po ulit dyan, sa verse na yan, sinasabi niya na ang kamatayan nangangahulugan ng pagpunta sa piling ng Panginoon. Amen? Okay, ngayon, ano po ang dapat natin gawin? Ito, gusto ko lang pong tingnan niyo po itong binasa kasi natin 23 and 24.
Pero basahin po ninyo yung 21 and 22, yung mas naunang verse bago sabihin yan. Sabihin po niya, for to me to live is Christ, and to die is gain. No? Ano raw? Para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ano ang purpose ng buhay? Ito, pinapamuhay ko para kay Kristo. Ganito po, mga kapatid. Dapat ganun po yung pananaw natin. Kung may eternal life ka pala, hindi mo yan ipapamuhay. Ganun pala, may buno akong buhay na walang hanggan. So, minsan lang ako mabuhay sa mundo, magpapasasa na ako. Kung anong gusto kong gawin, lahat ng maisip ko, gagawin ko. Lahat ng gusto ko, gagawin ko. Hindi. Dapat daw nabubuhay tayo na iniisip natin kung ano yung tatanggapin natin na gantimpala balang araw sa Panginoon, doon po sa pangwalang hanggan. Amen? Kaya sabi niya, nabubuhay ako kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Pag namatay na ako, di yehe! Bakit? Kasi nga, nasa piling na ako ni Lord. Tapos lahat ng paglilingkod ko, aanihin ko na. Gagantimpalaan na ako ng Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, verse 22, tingnan niyo po yung verse 22. If I am to live in the flesh, pag ako tuloy na mabubuhay sa katawan na to, that means fruitful labor for me. Kaya lang, hindi ko talaga alam kung anong pipiliin ko, sabi niya. Pero tingnan niyo po tingnan niyo po, sabi niya, kung patuloy ako nabubuhay sa laman, ano raw po? Fruitful labor. Pakisabi po ng malakas, fruitful labor. Ba't daw tayo andito sa mundo? Hello? Dapat, kagaya ni Apostol Pablo, gaya ako andito sa mundo, gusto ko pang maging fruitful laborer. Amen? Minsan po kasi gusto ko magpayaman, gusto ko sumikat, gusto kong ganito, gusto kong ganyan, gusto kong magkapamilya. Mabuti lahat yun, wala namang masama doon, pero higit sa lahat, sana po ang puso natin, fruitful labor. Habang andito ako, fruitful labor. Kasi lahat ng yan, gagantimpalaan balang araw sa Panginoon. Okay? Yung iba, na pinagpaguran ko ngayon, uubusin ko lahat ng lakas ko para makapagpatayo, halimbawa, ng magandang bahay, makabili ng ganito, makabili ng ganyan. Yeah, pwede. Kaya lang, lahat ng yon, di mo naman madadala. Lahat ng yon, mawawala din lahat. Pero yun lang daw ginawa natin para sa Panginoon. Yun lang daw po ang madadala natin at gagantimpalaan ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, kaya fruitful labor. Pakisabi nga, fruitful labor. O ngayon po, nag-third service na po tayo. So kahit paano lumuwag tayo ng konti, di ba? Hindi na tayo gaanon siksikan. So, mayroon pa tayo mamaya. Pero ngayon, ganito po, di ba maganda na isa sa mga fruit natin? Kasi ano bang tinutukoy ni Pablo na fruit? Yung mga tao na natulungan niya na ilapit sa Panginoon. So, di ba maganda kung tayo po magkaroon din ng fruit, right? Hello? May mga kaibigan tayo, mga mahal sa buhay, mga kung sino-sino, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Alam niyo po yung pag-i-invite lang para mailapit po sila sa Panginoon. Sila po yung ating mga bunga. Sila po yung fruit na madadala natin kay Lord. Amen po? Ano nga bang gagawin natin? Pag napuno na po tayo ulit dito, mag-aapat na services na tayo. Pwede, pero ang pwede po natin gawin, di ba meron tayong third floor sa kabila, So yun, pwede po tayong magkaroon po ng overflow. Totoo po ito, mag-overflow po tayo doon para hindi muna tayo magdagdag ng service, lalagay lang po tayo ng ibang lugar, tapos po, ang gawin natin doon para mas maganda, LED wall tayo doon, naka-LED wall. Tapos maglalagay po tayo ng zip line mula doon pababa, para po kapag sila po ay mag-o-offering, dire-diretso na po sila. So, ang point ko po ay tayo po, paggamit po tayo pare-pareho sa Panginoon. Let us all be fruitful. Amen? O sige po, malapit na po tayo matapos, pero tingnan nyo po itong ituloy po natin yung binasa rin natin kanina. Yung sa 2 Corinthians 5, binasa po natin hanggang verse 8, di ba? Sabi po niya ay, I would rather be away from the body and at home with the Lord. Pag nasa piling na ng Panginoon, wala na sa katawan. Ito po yung continuation niyan. Sa English naman, verse 9. Sabi po, so whether we are at home or away, nasa katawan o hindi, sabi niya, we make it our aim to please Him. Gusto ko mabuhay ako nakakatuwa kay Lord. Amen? Amen? Habang nabubuhay daw tayo rito sa lupa, total may eternal life ka, mabuhay ka na nakakatuwa sa Panginoon. Bakit daw? Verse 10.
Tingnan niyo po yung verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Ano raw? Haharap tayo pare-pareho sa hukuman ni Kristo. Tapos ano mangyayari? Upang ang bawat isa, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Haharap daw tayo at mananagot tayo sa Panginoon balang araw kung ano man yung ginawa natin habang tayo ay nasa katawan pa. Mabuti man o masama. Gagantimpalaan tayo ng Panginoon. Amen? Amen? So, balang araw, tayo po haharap. Kaya nga po, dapat daw ang pananaw natin sa buhay, habang nabubuhay ako sa katawan na to, gusto kong maging kalugod-lugod sa aking Panginoong Hesukristo. So yun po. Bakit? Kasi nga mayroon tayong eternal life. So uli, ano pong sabi ng Panginoon? I am the resurrection and the life. Tumayo na po tayo lahat. I am the resurrection and the life. Anong ibig sabihin ng I am the resurrection uli? Kahit mamatay, muling mabubuhay. Amen? Anong ibig sabihin ng I am the life? May buhay na walang hanggan. Sa totoo lang, hindi na raw talaga mamamatay. Kahit mamatay sa katawan, buhay pa rin daw siya. Kasi nga po, si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Amen. O ano, balikan nyo po. Sabay tanong, pagkapaliwanag po niya nito, sabay tanong kay Martha. Ano ang tanong niya kay Martha? Do you believe this? O, listen carefully ha. Alam nyo po, ang totoong pagkakristyano, laging personal. Kanya-kanya yan. Hindi yan hakot-hakot lang. Hindi yan damay-damay. Hindi yan sabit-sabit. Kahit anak ka ng pastor, kahit nasa kristyanong pamilya ka, kung wala kang personal na pananampalataya kay Jesus, walang kwenta yan. Kahit andito ka linggo-linggo, kahit mula umaga hanggang alas 3, 5:30, andito ka. Kung wala kang personal na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, walang kwenta yan. Hindi po tayo nang re-relihiyon na may personal po tayo. Ano po? Kasi personalan po talaga ito. Nung tinanong siya ng Panginoon si Martha, do you? Ikaw ba, Martha? Pinaniniwalaan mo ba ito? Kaya ang tanong sa iyo ng Panginoon, ikaw ba? Ikaw ba mismo? Pinaniniwalaan mo ba? Ito. Sagot ni Martha. Ang ganda po yung sagot ni Martha sa verse 27. And Martha answered. Sabi po niya, yes, Lord. Pagkasabi nga, yes, Lord, I believe. Come on, yes, Lord, I believe. That you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. Tingnan niyo po ha, kanya-kanya po talaga ito. Ano yung kanya-kanyang paniniwala? Na tayo po dapat may personal na paniniwala na si Kristo, na si Jesus, ay totoong nag-iisang tagapagligtas. Na siya lang ang Mesyas, siya ang anak ng Diyos. Na pinagtitiwalaan mo siya, kinikilala mo siya. Iba yung naniniwala ka sa Panginoon, nagpapagaling si Lord. Si Lord ay nagpo-provide. Tama lahat yon, pero ang gusto ng Panginoon, kinilanin mo siya kung sino talaga siya. Hindi lang kung ano ang ginagawa niya. Hindi lang yung mga bagay na tungkol sa Kanya, kundi siya mismo. Kaya nung sabihin siya ng Panginoon, Martha, do you believe this? Yes, Lord, I believe that you, ikaw mismo. Kasi nga I am Diba? I am. Ang ipinapakilala ng Panginoon, sarili niya. So ang pagkilala sa Kanya, hindi lang kung anong gagawin niya sa buhay mo. Ang pagkilala sa Kanya ay pagkilala na siya ang nag-iisang Panginoon mo at tagapagligtas ng buhay mo. Na hindi relihiyon. Wala kang ibang kikilanlin, wala kang ibang pagtitiwalaan. Hindi relihiyon, hindi kung sino-sino, hindi mo idadagdag lang si Jesus sa kung ano-ano ng dati mong pinapaniwalaan. Pag sinabi mong you, Jesus, you, ikaw talaga, ibig sabihin, siya lang talaga ang pagtitiwalaan mo magmula ngayon at paniniwalaan mo at sasampalatayanan mo bilang Panginoon mo at tagapagligtas mo. So, sabi ng Panginoon, Martha, do you believe this? Yes, Lord, I believe. Yumuko po tayong lahat at pumikit. At kung kayo po naniniwala, sabi ng Panginoong Jesus, I am the resurrection and the life. Pasalamatan mo siya. Thank you, Lord, for my resurrection. Come on. Paniwalaan mo na alam mong it's just a matter of time. Alam mong totoong-totoo yan. Hindi yun wishful thinking, hindi yan
sana lang, hindi po. Sigurado yan. Yan ang isang totoong pag-asa ng mananampalataya. Pasalamatan mo si Lord. Lord, salamat sa resurrection at salamat sa eternal life. Just thank the Lord. Thank the Lord. Salamat po, Panginoon. I believe, Lord. I have this. I believe. I believe. Kung kayo po bisita rito, at first time nyo po ngayon siguro o bago po kayo rito, sinatanong din po kayo ng Panginoon. Tinatanong kanya, do you believe? Do you believe? Kasi po, yun lang talaga hinahanap ng Panginoon. Personal natin na pagkilala sa Kanya bilang Panginoon natin. Ngayon, kung sasabihin mo sa Panginoon, yes Lord, I believe. At gusto mong sumagot ng ganun sa Kanya, ang ibig sabihin nun, magmula sa oras na to, tinatanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Pag sinabi mong, yes Lord, I believe, you are the Christ, naniniwala ka na siya ay Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus. At siya ay muling nabuhay para sa iyo. Kaya kung sinasabi mo, Panginoon, yes Lord, I believe. Kung kayo po bago rito, habang nakayuko po at nakapikit po ang lahat, pwede po ba itaas nyo lang po ang inyong kamay, isang kamay, at sabihin mo, yes Lord, I believe. Yung mga bago po lalo na po, sabihin nyo po, yes Lord, I believe. Nakikita kayo ng Panginoon. Sabihin nyo lang po, yes Lord, I believe. At sambitin nyo po itong prayer na to nang galing sa puso nyo. Patong nyo po yung kamay nyo sa tapat ng puso nyo. Sabihin nyo po ito. Yung mga bisita natin, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay. Na ikaw ay namatay sa krus at muling nabuhay. Sumasampalataya ako sa iyo at tinatanggap kita ngayon sa puso ko bilang nag-iisang Panginoon at tagapagligtas ko. Patawad, Panginoon, sa mga kasalanan ko. Hugasan mo ako ng iyong dugo. Tinatalikuran ko ang kasalanan ko, ibinibigay ko ang buhay ko sa iyo. Salamat po, Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. I believe. Lahat po tayo ngayon, lahat na po tayo. Yes, Lord, I believe. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa muling pagkabuhay. Salamat sa pag-asang ito na hindi lamang sa bagay o buhay sa mundong ito, kundi pang walang hanggan. Salamat po, Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen at amen. Amen. Purihin po ang Panginoon.